Hello mga kadosti! So for today's video, I'll be sharing with you yung tips when dating a Pakistani man while I get ready with me. Get ready with me. So, una ko munang ilalagay is yung Serum Tinted Lip Balm by Ever Belena. Actually, naglagay na ako kanina pero ayaha. Yan. So, first thing first, when you date a Pakistani man or you just met him online, especially online, for ladies na nakikipag-date online, you really have to ask questions as many as you can from the will he ask you to do the conversion before you proceed with the next level of the relationship, about the arranged marriage, about having a second wife, about having, if he will allow you to have a career or i-allow ka ba niya mag-work. Those are the questions that you really have to ask. Don't be hesitant or wag kang mag-hesitate na mag-ask ng questions kasi as many as you can, I would advise you not to get to know the person more on a deeper level kahit na few days pa lang siya kasi he is a total stranger. Na-meet mo lang siya online, tapos marami kasing cases na yung guy nako-control na yung babae kahit na online relationship pa lang sila. So, please, if you see red flags in the beginning of the relationship or even the getting to know each other, don't just blindly follow or being manipulated by the person. Kasi kung may red flag na, stop na, ladies, di ba? So, okay. Pero before tayo mag-proceed sa tip number 2, di ko alam kung ilang tips to, basta kung ano lang yung maisip ng utak ko, maglagay muna tayo na, papakita ko muna to. Ito yung Numbasin na porcelain beige. Ano siya, para siyang tinted na sunscreen, pero tone up beige siya. Yan. Ito yung ginagamit ko every single day actually. Ang ginagamit ko lang to use para lang i-blend siya is yung kamay ko lang din. Maganda kasi siya, madali siyang ma-absorb tapos hindi siya malagkit sa mukha. Anyways, habang biniblend ko to, i-discuss ko na yung number 2. So, tip number 2. Diba, you have to ask as many as questions na meron ka. Number 2 is consistency. Kapag kunwari natanong mo na yung lahat ng mga questions na meron ka sa isip mo, kasi ang daming babae na nagko-connect sa akin or daming Filipina na nagsasabi or nag-a-ask sa akin ng mga advices. Pero those questions has to be asked from the man, hindi sa akin. Kasi unang-una, kayo yung nakikipag-date sa kanila. Hindi ko naman alam kung ano yung personality ng Pakistani guy na yon. So, hindi ako pwede magsalita against the person or about the person kung hindi ko naman talaga alam kung paano siya, di ba? Pero ang dami kasing babae or Filipina na nag-a-ask ng mga questions na yun na very basic lang na supposed to be, dapat ina-ask mo yun sa partner mo. So, number 2 for me should be like being consistent. Di ba? Ang dami mo lang natanong, satisfied ka na sa question, so you proceed with the next level of the relationship na kumbaga you entered into a relationship na, naging boyfriend-girlfriend na kayo. So, kung paano siya umpisang-umpisa pa lang, dapat consistent pa rin siya up to now ng relationship nyo. Pero, syempre, iba-iba pa rin naman yon. Consistency when it comes sa communication, how he treats you, dapat kung ano yung trato niya sa'yo nung umpisa pa lang, ganun pa rin until now. Kumbaga, hindi mo dapat ina-allow ang isang tao na magbago dahil lang matagal na kayo, nakikita niya na mahal ka niya. So, consistency is for me, number 2 na important kasi yung consistency will give you an idea kung paano ba to ang person na to despite of the ups and downs ng relationship. For example, marami kayong pinagdadaanan na problema, nag-aaway kayo, and that person never really cuts communication kasi yung taong yun is vina-value ka niya, nare-respeto ka niya. So, those are the things na kailangan mo tignan in a way kasi kung nakikita mo yung guy na yun, sa umpisa pa lang, hindi na consistent when it comes to communication na kunwari, binablock ka niya kapag magkaaway kayo. Those are the things that you really have to look after kasi baka pag nag-asawa ka or tumuloy-tuloy ka sa relationship na yon, baka umiyak ka lang, diba? So, sometimes don't be blinded by emotions na meron ka kasi pag pinalo mo lang talaga ang emotions, minsan talaga it will lead you somewhere na hindi okay na situation. Ang dami ng situation na ganun, kaya please don't default into that kind of trap then. So,
ayun, tapos na tayo sa para siyang foundation somehow. I have to put some concealer kasi hindi tayo kakinisan. So, we have to hide the blemishes. Hindi naman ako beauty vlogger kaya hindi ko rin alam kung paano ba gawin ng talking video while I give tips. Yan. So, ang ginamit ko na concealer is this one. This is the Benefit. Yung shade nito is, ano nga shade nito? Ginger? I think ginger to. Oh, ginger. Anyway, Benefit. Tapos, gamit lang ako ng brush. So, yun yung tip number 2, diba? Ang tip number 3 ko, masasabi kong tip number 3 ko is yung commitment na ibibigay niya sa relationship nyo. When I say commitment, it includes na rin yung, syempre, yung papakilala ka sa family niya. But it's not a guarantee na kapag pinakilala ka sa family niya, kayo na or super, forever na kayo. Ba't ako doon nakatingin? Dapat dito ako nakatingin sa camera. Kumbaga, na kayo na sa bandang huli. Kasi ang dami pa rin cases na pinakilala, pero at the end of the day, the guy cheated, and then later on, the lady find out na may asawa na pala. So commitment, when it comes to commitment, it also includes yung plan niya na mag-meet kayo. So kung kayo is LDR, for example, si guy is nasa Pakistan, tapos ikaw nasa Philippines or somewhere else, much better na I would highly suggest na si guy ang mag-visit sa'yo kung saan ka man ngayon kasi it will only show one thing din na ganun siya kaseryoso sa'yo kasi syempre, di ba? I know there are instances na yung mahirap talaga mag-meet kasi nga Philippine itself, ang hirap na rin umalis sa Pilipinas, especially kapag dumaan ka sa immigration. Pero kung yung guy is seryoso naman siya sa'yo, eventually, gagawa siya ng paraan, di ba? So, there should be plans to meet. Hindi pwedeng LDR lang kayo for the longest time, especially hindi kayo nagkikita. Okay lang na maging LDR. Pero sana naman, magkita din kayo kasi iba pa rin naman yung nakikita mo talaga in person yung tao kesa yung nakakausap mo lang siya online. Kasi iba pa rin ang ugali ng tao sa online tsaka sa in person. So, yun yung tip number 3 ko, commitment. Di ba? Tapos na tayo sa number 1, which is yung ask questions as many as you can, tapos yung consistency, tapos yung commitment. So, I would say na yun yung pinaka-importante for me, Kasi parang pag nandun na lahat, masasabi ko na kahit paano, 'di ba? Those are the basic commitment, tapos yung consistency. So, I would say siguro yung number 4 would be hindi ka niya babaguhin as who you are. When I say hindi ka niya babaguhin as who you are, parang tanggap ka niya kung ano ka, pero it doesn't mean na parang lahat how can I say this? In short, dapat yung partner na pipiliin nyo is hindi siya yung imamanipulate ka niya na bawal kang ganito, yung mga bagay na ginagawa mo ngayon, yung ipagbabawalan ka niya. So, those are the things na kailangan mo talagang titingnan. Kapag nakita mo naman, ang dami na niyang pinagbabawal sa'yo sa umpisa pa lang, na yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo, tapos hindi naman nakakagawa ng detrimental. Ano ba yung detrimental? Hindi naman mag-cause ng problem sa relationship nyo, pero pinagbabawal niya pa rin, like, bawal kang lumabas, bawal kang makipagkita sa friends mo. So, parang, puro na lang bawal. So, those are, for me yun yung mga, for me, ang importante when it comes to dating Pakistani man. Yun yung mga, I could say na green flags that you have to consider. So, yun lang yung mga kadosti. Hindi ko na natapos yung makeup ko dahil ang haba ng mga sinasabi ko. Iko-continue ko na yung pag-makeup ko. Tapos, see you on the next video. I will try to post as daily as I can na sana to help my co-Filipina na mag-progress or to have a good relationship with a Pakistani man na hindi naman nagiging iyak ang relationship. Kasi ang daming case na
hindi masaya sa relationship but they still stick to the relationship. So mga kadosti, thank you so much for always being there and for all the love and support sa binibigyan niyo sa channel. And I hope you continue to subscribe, like, and share, especially to those women who's having the same relationship and kailangan ng ganitong klaseng video. I hope to see you on the next video. Please, thank you so much for all the support, likes, and please continue to subscribe. Thank you so much mga kadosti. Bye-bye!